Good day mga Airsoft, good day mga kabigman. I'm back mga Airsoft, no, grabe, paano ba sabihin to? Ginabi na po tayo mga Airsoft, no, kasi kailangan ko idaos itong pagre-review and unbox nitong unit na to. Kasi request to ng ating Madam Ka-Airsoft, Hazel Ong, no, of Gabaldon, Nueva Ecija. For your information mga Airsoft, no, ang Gabaldon, Nueva Ecija is napakalayo dito sa amin. No? Kumbaga parang hindi siya dulo pero halos malapit na siya sa dulo. No? Itong unit na to, ni-request ng ating ka-Airsoft, Hazel Ong, bilang pangregalo, no? Doon sa kanyang tatay. Si Sir, nakalimutan ko yung pangalan, si Sir Jabel Ong, no? Of Gabaldon, Nueva Ecija, okay? Itong unit na to mga ka-Airsoft, ang laki-laki, ang haba-haba, ang bigat-bigat. Grabe to. This is not the ordinary CQB rifle na nakikita nyo. This is not the ordinary long barrel rifle na nakikita nyo. This is not the ordinary micro CQB na nakikita nyo or assault rifle na nakikita nyo everyday, okay? This is the most, hindi naman siya the most, pero isa sa mga pinaka high-end pagdating sa DMR setup. DMR setup is designated marksman rifle. Siya yung pamalit sa sniper rifle. Alam naman nating lahat ng sniper rifle is one cock and one shot. Normally yon, di ba? Ang mga sniper rifle, isang kasa, isang putok. Pero itong unit na to is a M4 system, pero gumagamit siya ng battery. Okay, so ganun pa rin, present pa rin ng single fire, present pa rin ng rapid fire sa kanya. Ipapakita ko lang sa inyo. Meron tayo dati mga DMR tulad dito. Pero pinanis nitong unit na to. Grabe, tignan nyo kung gaano siya kahaba. At saka actually mga ka-Airsoft, napakabigat niya. Talagang napaka-solid niya in terms of weight, no? Gusto kong maiano siya, matimbang sana kung ilang kilo to, no? Hindi ako gaano familiar kung yung gagamit nito kung ilang taon na, no? Pero ganun pa man, kung ilang taon na siya, I just hope na mag-enjoy siya dito, no? Kasi nga, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, super bigat niya. And that is why nilagyan natin ng setup. Binigay ko na as previous tong bipod handle, no? Okay, so ngayon, pengen akong picture camera para mapicturean yung bigat nito. Tapos ipakita mo na lang sa kanila. Alalayan ko lang Okay, sandali. Pakita ko sa inyo yung bigat niya mga ka-Airsoft paano ko ba ma-balance to? Okay. Sobrang bigat nito, grabe, na nakakatuwa, na nakakatakot, no? Nakakatakot siya, it is because napakalaki niya, syempre. Tapos, ayan, patong lang natin to, zero natin, okay, tapos patong natin to. Ayaw niyang tumayo. Ayaw niyang tumayo ng mahusay. Ayaw niyang tumayo. Ayan, na. Picture natin. Iaano natin yung mismong niya. O, yan. Pakita mo. Ang timbang niya is 5.6. So, ibig sabihin, kulang-kulang 7 kilo. Ganon kabigat yung unit na to. Jumbo siya. Napakatindi niya. Napaka niya, mga ka-Airsoft. Napakatikas nitong unit na to, no? Saan ba gagamitin? Normally, saan ba ginagamit yung mga ganitong unit? Okay? This is a designated marksman rifle, DMR. Sabi nga, no?
Ito yung unit na pumalit sa sniper. Pangmalayuan, pangmalakasan. Ngayon, ilang FPS ba yan? Actually, ito hindi pa to upgraded. So, since hindi pa siya upgraded, may ilalakas pa siya. Okay? Pinapa-upgrade ni Madam doon daw sa level na mag-e-enjoy yung tatay niya. Okay? Kaya lang, the problem is, mas maganda siguro magamit muna to, Madam, ng ganito as is, nang hindi pa na-upgrade. Ngayon, eventually, free lang rin naman yung upgrade namin, i-upgrade ko na lang para makita ni Sir yung difference ng upgraded sa hindi upgraded. No? Sa ngayon, active pa, buhay pa yung ano nito, yung rapid fire function nito. Pero eventually, kung sakaling i-upgrade natin to, ako masasuggest ko, i-bypass na natin yung rapid fire. Gawin na lang natin single fire, no? Kasi masyado na siyang magiging malakas, no? Then, you have an option. Ayan, katulad niya, no? Ayan, ayan. Kung makikita nyo, nakasuppressor siya. Pwede nyo ring hindi ilagay yan para medyo malesen yung bigat at the same time, medyo umiksi siya. Pag hindi nyo siya nilagay, alisin natin, ha? Ayan. Yan, ganyan ang itsura niya. Tingnan nyo, mga ka-airsoft, no? Yan. Pwede ko ba makuha yung opinion nyo? Pwede ko bang tanungin yung opinion nyo? Ano yung mas maganda dun sa unit? Walang suppressor or meron? Ay, mahirap lang ikabit, ha? Yan. Ayan, ano sa tingin nyo? Ikaw, Lucas, anong feel mo? Merong suppressor or wala? Meron. Mas gwapo. Saan siya mas gwapo, mga airsoft? Kunin ko nga yung opinion nyo. Mas gwapo ba siya ng walang suppressor? Or mas gwapo siya pag merong suppressor? Good evening, Boss Big Man. Sabi ni JP Escanio, ang ganda niyan, sabi niya. No? Idol, meron bang mababang presyo na pistol? Meron pong mababang presyo na pistol. Yung pong mga gawang Lunes, Sirang Martes. No? Ano yung pinakamurang pistol? Ang pinakamurang pistol, yung mga pinakawalang kwentang pistol. Yun ang pinakamura. Okay? Kaya pag nagtatanong kayo kung meron ba mababang pistol, meron po yung mga China pistol na gawang Lunes, Sirang Martes. Tandaan nyo, kung naghahanap kayo ng mura, yun yung mga bagay na mapapamura kayo someday. Okay? Pero kung naghahanap kayo, dapat ang tanong nyo, Big Man, ano yung quality pistol? Ayun, ganun dapat ang tanong nyo. Huwag kayong magtatanong ng ano yung pinakamura. Tatandaan nyo to, ang pinakamurang sapatos, yung pinaka walang kwentang sapatos. Di ba? Pag bumili ka, pag pumunta ka sa mga bilihan ng sapatos, ano yung pinakamurang sapatos? Siyempre, yung pinakamurang sapatos, yung mga pinakawalang kwentang sapatos. Ano yung pinakamurang pantalon? Ang pinakamurang pantalon is yung mga pinakawalang kwentang pantalon. Yun lang naman yun, di ba? Ngayon, anong pinakamurang airsoft? Siyempre, yung mga pinakamadaling masirang airsoft. Di ba? Yun lang yun, ha? Huwag kayo mapipikon, pero sinagot ko lang yung tanong nyo, di ba? Kasi, magtatanong ka pinakamura, siyempre, yun yung mga pinakawalang kwenta. Di ba? Walang bagay na maganda, walang bagay na malakas na walang presyo. Lahat ng bagay na malakas, may presyo. Lahat ng bagay na mabilis, may presyo. Lahat ng bagay na matibay, may presyo. Kaya, kung magtatanong kayo, ano yung pinaka-quality airsoft? Ganon. Huwag kayo magtatanong ng ano yung pinakamura. Kasi ang sagot dyan, ang pinakamura, yung pinakawalang kwenta. O, yun. Ayan, nasagot ko yung tanong mo. Di sana, magsilbing, ano sa'yo yan, yung parang lesson, di ba? Para sa akin, boss, meron suppressor. May sumagot na, may suppressor, ha? Okay, maganda. Pag may suppressor kasi, babagay talaga, lalo na may scope. Okay. Meron, mas maganda. Okay, good evening. Sabi ni Brylo Sabia, good evening po. Hello, Brylo Sabia. Sabi ni JP, good evening, boss. Ang ganda niyan. Okay, ang boto ni JP, meron suppressor. Actually, hindi talaga kasama ng suppressor, pero nilagay ko lang kasi gusto ko, mga airsoft, na matulungan nyo si Ma'am Hazel Ong. Siya kasi magre-regalo nito sa tatay niya, si Sir Javel Ong. I think yung tatay niya is a senior.
And that is why nagbigay ako ng free na to bipod. Tandaan nyo kulang-kulang 6 na kilo tong unit na to. Hindi natin pwedeng bitbitin to dahil nakakangalay. Pag binitbit mo to nang hindi ka gumagamit ng bipod, ganito. Halimbawa, bibit-bitin mo to ng ganyan. Putya, grabe, ang bigat. Sobra. Pero kung bibit-bitin mo to ng ganyan, then saka ka mag-i-sniper, masarap. Madali. Madadalian ka, di ba? What is good and special about this unit? This unit is a full metal unit. Okay? So, purong bakal. Kasi okay lang naman kasi pagdating sa mga DMR, okay lang mag full metal kayo. Bakit? Kasi ang DMR, pag gamit mo ang DMR, hindi ka naman gugulong-gulong sa putikan. Hindi ka naman gagapang sa putikan. So, pag hawak mo DMR, nakapwesto ka lang sa isang lugar. Kaya nga designated marksman rifle. You are designated on a certain area to cover up, to cover, to fire, to shoot. All those na makikita mo na gumagalaw at kumbaga, ikaw yung magsisilbing gabay, no? Ikaw yung watcher ng mga kakampi mo para kumbaga maunahan mo sila, maunahan mo ng pagputok kung sakaling merong palusob sa kanila kasi kumbaga ikaw nga yung ikaw nga yung observer, ayun. Na-observe mo yung lugar kasi nasa malayo ka. Kaya ang gamit mo is DMR, Designated Marksman Rifle, or short as Sniper Guy. Okay, no? Itong unit na to, makikita ninyo, pag binili ninyo, wala pang scope, pero naglagay na rin tayo. Wala pa rin suppressor, pero nilagyan natin para mag-enjoy yung ating ka-airsoft. Then, itong suppressor nito is a modern type suppressor. Plug and play lang siya. Ayan, no? Kung gusto mong alisin, hindi mo na kailangan i-thread pa. Kung gusto mo lagyan, as easy as that. Ganda, oh. Ganda ng suppressor, no? Ngayon, itong unit na to, nasabi ko na kanina, mahirap tong bitbitin. Kaya merong bipod. Itong unit na to, dahil mahaba nga, kailangan merong scope. Pag walang scope, mahihirapan ka. Panigurado ko yan, no? Asa na yun? Okay. Panigurado ko yan, pag walang scope, talaga magkakanda, hirap-hirap ka. Okay? Ngayon, itong unit na to is unit ng mga talagang malalakas. Hindi pwedeng gamitin ng mga mahihina to kasi bakit? Hindi nila kayang bit-bitin to. Beruin mo yung 7 kilo, 7 kilo na pistol, na rifle, talagang mangunguluntoy ka kung may hina-hina ka, di ba? Okay, ngayon, request lang ng ating ka-airsoft ni Madam is i-chrono raw natin to kasi gusto niyang makita kung gaano talaga kalakas. Actually, ako first time ko lang rin magko-chrono nito. Hindi ko pa kabisado ang chrono nito kaya mag-enjoy tayo sa pagko-chrono rito, no? Okay, so what is good and special about this? Tuloy natin, full metal. Look at the magazine. This is not the conventional M4 magazine. This is a 260 rounds. Ano ba sabihin to? How do you call this magazine? DMR magazine na lang, no? Okay, 260 rounds. Makikita nyo, ang ganda ng magazine niya, oh. Not the ordinary magazine, di ba? Parang merong mga bala-bala, ammunition pa na nando sa loob, no? Napakaganda naman niya, napakalakas din yan, malamang sigurado. Dahil yung ganito kalaki, pag mahina to, nakakahiya naman, di ba? Kaya yung mga ganito kalalaki, sigurado nagpo-possess to ng napakatinding lakas. Okay? So, ito yung unit. Napakaganda, napakalupit, napakabigat. Makita nyo naman, kulang-kulang 7 kilo. Di ba? Asan na isang reloader rito? Ayun. Kulang-kulang 7 kilo siya. So, talagang mag-e-enjoy ka. Okay? Ngayon, itong magazine, walang bukasan sa likod. So, walang bukasan sa likod, nilalagyan siya sa ibabaw. Gagamit ka ng reloader. Okay, yan. Lagyan natin, reloadan na natin. Tutusok mo lang yung reloader dito,
Okay, pagkatusok mo is pump mo lang. Ayan, oh. Ganyan lang kadali, oh. Papump mo lang, di ba? Ayan. Okay, kaya lang naubos agad tong bala ko rito. Naubos agad kasi nga, 260 rounds. Ilang rounds lang naman to, di ba? Ngayon, syempre, dagdagan natin ang bala. Okay. Oops. Sorry. Tukas pengi nga ako ng tape. Nabubuksan naman to. Okay na. Lagyan natin ang bala, mga airsoft, no? Kasi baka magkadabitin-bitin tayo, eh. Okay. Yan, okay. So, ito yung magazine niya. Hindi ko na ganong pinuno kasi madami-daming uubusin to. Sasabihin ko nga sa inyo, ha, sa ngayon may rapid fire function pa to. Okay? Pero pag ito in-upgrade natin, inabot natin yung pinakamalakas na possible. Look, wala. Naglalag. Ito. Meron dito. Ha? Meron dito. Ayun, no? Inabot natin yung pinaka-possible, talagang matindi to, no? So, ngayon, kuha tayo ng battery. Okay, this is a battery operated. Ang battery niya is like poly na malaki. Siyempre, dahil malaki yung unit. Ang battery niya, each battery, ganito bawat battery ng isang M4, hindi pwedeng mag-init. Hindi rin pwedeng ma-drain. Hindi rin pwedeng ma-overcharge. Okay? Yung battery ng isang M4, i-charge mo for only 2 hours. After 2 hours, okay na yon. Makakapag-fire ka na ng kahit more than 10 magazine na tigto 260 rounds. Normally, ang isang magazine natin is 300 rounds. Pero, 260 rounds to. Kaya, normally, nakakasampu. Pero dito, malamang sa malamang, more than 10. Mga 12, ganun. 12, di ba? Okay, itong battery na to, sensitive pagdating sa init. Kaya hindi mo pwedeng painitan to. Pag i-charge mo to, bunutin mo muna sa unit mo. Okay? So, okay. Yan. I-instruct na natin. DMR setup siya. Yan. Pero adjustable siya. Depende kung saan mo gustong i-adjust, kung paano, kung gusto mong compact o kung gusto mong super long talaga. Okay, di ba? Nasa sayo naman yan bilang isang gumagamit. Ngayon, para malagyan natin ng battery, kailangan alisin natin itong buttstock. Atakin lang natin to mga airsoft to. Okay? Yan, takin lang natin. Medyo mahirap, okay? Yun, okay, then slide lang natin. Ayun. Okay. Tingnan nyo yung buttstock. Buttstock pa lang, napaka-special na na-adjust ito. Kung tawagin to, this is the cheek rest. Bakit? Dito mo ihiga yung pisngi mo para masipat mo yung scope ng tama yung scope. Okay? Tapos ito yung shoulder rest. Ito. Nandito yan. Sa dibdib. Actually, but shoulder, dapat chest pala, no? Yan. Okay, so ayan, nandyan siya. So, napakaganda, no? So, ito, ilo-load natin dito sa likod. Dito nilo-load ang mga battery, no? Okay, load lang, i-analyze lang natin. Secure all the wiring sa, ayan, napaka-importante niyan. Huwag kayo magpapabaya sa wirings ninyo kasi possible na, masira yung ano ninyo. Yung unit ninyo pag naging grounded kasi syempre may motor yan, may wire yan. Ngayon pag nagkaroon ng grounded, posibleng masunog yung motor ninyo. Okay? Yan. That's it. Na-set up na natin. Ngayon, ipa-fire natin. Single fire, rapid fire. Single fire, rapid fire. Sarap. Ayan. Okay? So ngayon, tignan natin. Again, hindi pa to upgraded. So wala pang kargang upgrade to. So tayo na lang ang mag-upgrade. Kung sakaling hindi makontento si Madam dito. Tatandaan nyo, libre ang upgrade sa Bigman. Lifetime warranty sa Bigman, libre pa yung upgrade. Libre yung upgrade, libre yung downgrade. No? Kung sakaling halimbawa, nasa malayo kayo, gusto nyong i-upgrade, pwede naman po tayo mag-video call. Pwede kong ipadala yung mismong upgrade kit or yung spring or kung ano-ano ang i-upgrade natin. Tapos, pwede tayong mag-upgrade through video call. Maraming beses na namin ginawa yan sa aming mga customer, okay?
nakakamiss maglaro. Sana magawa po na po unit ko. Enrique, as much as I want, talagang gusto ko talaga magawa na yung unit mo, no? Pero very abnormal kasi yung nangyari sa unit mo. Actually, first time lang namin nakaranas ng Sniper Edo Modulas, no? Still, don't worry, gagawin natin yung unit mo, no? Pero yun nga, sinasabi ko sa iyo, first time lang nangyari sa amin yun na dumudulas yung sniper. Ewan ko kung paanong trinit mo, kung nalagyan mo ba ng proper na oil, pero I think siguro naman ginawa mo naman yung tinuro ko, pero it just happened na talagang first time nangyari yun. Kahit yung gunsmith pilit humahanap ng pyesa na para doon, no? Ako humahanap din ako ng pyesa para doon. Worst case scenario, pag-usapan natin kung anong dapat gawin doon, okay? Huwag ka mag-alala, dito sa Big Man hindi ka madedehado. Dito sa Big Man magagawa at gagawa natin ng paraan yan. Okay? Okay, sir, magkano bareta nyo? Wala po kaming bareta. Bareta po. Bareta, yun yung pambunot ng pako. Ayusin lang po natin. Baka po bereta, no? Bereta po. Huwag po tayong bonjing. Huwag po tayong jejemon. Bareta. Ang bareta is bareta cabra. Pambunot po ng pako yun. Wala po kaming binibentang ganon. Ang binibenta po namin, meron po bereta. Iba po yung bereta sa bareta. Okay? Para mong sinabi, Gretchen Barreta. Pangit yun. Tawagin natin sa tama, Gretchen Barreto. Julia Barreto. Okay? Ngayon, yung unit, hindi po siya bareta. Ang bareta, bareta cabra. Pambunot ng pako. Okay? Ang tamang po term is bereta. Okay? Yun lang po. Yes, sir. Maraming salamat po. Sabi ni Sir Enrique, no? Okay, so Michael Olep Clemente watching. Watching from Japan. Pangarap ko magkaroon ng ganyang sniper. How much po yung ganyan? Mag-message po kayo para po malaman po ninyo, okay? Guapings Erics from Pangasinan. Okay, no? Yung tinanong ko kanina, yung tinanong ko kanina before tayo mag-firing, ano sa tingin nyo ang mas maganda rito? Okay? Merong suppressor or wala? Pag walang suppressor, ganyan yung itsura niya. Okay, yan. Ganyan yung itsura niya pag walang suppressor. Ngayon, pag may suppressor naman, ganito. Yan. Ano sa tingin nyo mga ka-airsoft yung maganda sa kanya? Meron bang suppressor or wala? Yan. Yan. Sana, para hindi mahirapan, yung ating ka-airsoft, no? Okay, Big Man, ask ko lang, meron po bang pistol na battery operated? Meron po, kaya lang po, hindi po kami nagkikater ng pistol na battery operated. It is because lacking of availability ng parts, no? Tandaan nyo, hindi kami nagkikater ng mga unit na walang parts kasi lifetime warranty kami. Pag nagcater kami ng unit na walang parts, para ano pa yung lifetime warranty namin, di ba? Kaya ayun, no? Wala po kami nun. At saka, dito sa Pilipinas, hindi naging effective ang unit, ang pistol na electric type. Hindi effective sa Pinas yun, no? So, okay. So, let's begin. Chrono muna tayo para sa ating ka-airsoft na si Madam Hazel Ong. Request niya to. Okay? So, Lucas. Okay, no? Ayan. Sesya na kayo. Malaki yung unit, ha? Mukhang hindi kasya sa camera, eh. Okay, firing tayo. First fire. Single fire. Wala. Wala. Ala, dali. Walang magazine, eh. Oo nga pala. Sorry, walang magazine. Ito yung magazine. Okay, pasok natin. Shh. Nagjo-joke tayo eh. Okay, no? Okay, firing. 457. 457. Biruin nyo ha, ang isang rifle, normally, ang FPS niyan is 380 to 400. Stock yun. Ito stock din. Wala pang galaw to. Hindi pa nagalaw to, hindi pa napalitan ng spring, etc. etc. Stock niya, 457 na kagad. Paano kung i-upgrade pa natin to?
plus 100 FPS agad. So, 550 na agad. Stage 1 upgrade pa lang yan. Okay? Paano kung i-stage 2 natin or stage 3? Yung 550, kaya na kagad mag 600. Diba? Paano kung isagad natin yung upgrade niya? 700 FPS. Sisiw sa unit na to. Okay? Ito, kaya natin i-700 FPS. Pero dahil sa laki niya, dahil sa tindi ng haba niya, sisiw lang sa kanya yung 700 FPS. Okay? Itong unit na to, kaya din natin itong i-700 FPS. Pero dahil sa iksi niya, sa liit niya, pwersado na yung unit kung i-upgrade natin ng 700 FPS. Pero, kung ito ang i-upgrade natin ng 700 FPS, relax lang siya. Diba? Kayang-kaya niya. Pero ito at saka ito, kaya natin i-upgrade ng 700 FPS. Pero tandaan nyo, ito, hindi na safe mag 700 FPS. Ito, safe. Kayang-kaya niya. Ganon katindi itong unit na to. Okay? So, ngayon, fire ulit natin. Chrono pa rin. Sige, firing! Wala. Oh. Dali. Yan natin. Ibaba ko to. Tumatama eh. Bibling? Okay lang yan. Firing! 458. 458. Mga airsoft, stock to 492. 492. 457. 454. 449. Kita sa camera yan, yung result na yan. Kailangan kita Okay, okay, last. Para kailangan makita. 482. Yan, okay. Ba, meron siyang pitik na ganon. 450 stable, tapos pumalo ng 492 kanina. Tapos 482. May pitik siyang ganon So, okay. Mukhang senyales yun Senyales yun na madali siyang i-upgrade. Hindi siya makunat. Okay? Tandaan nyo, yung sinabi ko, itong unit na to, still stock to. Wala pang upgrade to. Ngayon, konting kalikot lang natin dito, biglang bubulusok ang FPS dito. Okay? Ipagpalagay na natin yung stage 1 upgrade natin, biglang yung 482 FPS na result niya, pwedeng mag 550 FPS na yon. Stage 1 pa lang yon. Ngayon, pag in-stage 2 natin to, kaya nito mag 600 FPS and above. Kaya pa niyang mag 700 FPS. Tandaan nyo, yung 700 FPS, sisiw lang sa kanya yon. Pag itong mga unit na mga CQB, in-upgrade natin ng 700 FPS, kaya naman. Kaya lang, risky. Pero ito, simpleng-simple lang sa kanya. Okay? Ngayon, single fire natin. Rapid fire. Napakasarap niya. Napakatindi niya. Okay? Alisin natin ito. Tingnan nga natin kung maganda ang magiging tunog niya. Oh, grabe Mas maganda. Mas malakas siya. Hindi, yung tunog. No? Kasi walang suppressor, kumbaga maingay Ibig sabihin, nagagawa ng suppressor yung trabaho niya, napatahimikin, di ba? Okay, firing. Okay. May rapid fire yan. Pero pag ito, si 700 FPS natin, madam, aalisin natin yung rapid fire. Hindi pwede mag-rapid fire ang 700 FPS dahil hindi kakayanin ng gearbox. Firing! Ang sarap. Putya. Halos mabutas yung yung BB catcher ko. Napakalupit, napakatindi. Ngayon, yun nga, tulad ng sinabi ko, option na lang ni madam, hindi naka-sentro yung
Hindi nakasentro yung ano, yung pinaka insulation foam niya sa loob. Alis ng alition. Sakay po pala. Kajesa. Sige, sige, sige. Abono ako naman na. Oo. Hindi nakasentro yung insulation foam niya sa loob. Tignan natin bakit ganun. Actually, isa to sa pinakamasarap sa may mga sa naglalaro, no. Bakit? Yung medyo nag-aano ka, nag-explore ka sa unit, di ba? Medyo ina-upgrade. Tingnan nga natin kung maganda yung tunog niya. Pag walang insulation foam, no. Magalaw to. Okay. Magalaw Okay, ngayon, yan, assemble natin. Sarap, no? Yan, okay, Kita nyo, pag ina-assemble pang ganyan yung unit, di ba? Yun yung thrill dyan, Yan. Di ba? Pag ganyan, sina-assemble mo pa, yan yung thrill, Okay, ngayon, tingnan natin, Tingnan ko lang kung maganda ba yung tunog kasi baka hindi maganda Lakas mas maganda. Tingin ko mas gumanda yung tunog nung inalis ko to. Feel ko lang. No, mas lumakas yung tunog nung inalis ko siya. Mas naging loud yung tunog. Kaya lang, suppressor nga kumbaga came from the word itself, silencer. Hina niya, pinapatahimik niya yung isang unit, di ba? Okay, anong unit yan, boss? DMR setup po ito, mga Airsoft, no? Good evening, Boss Bigman, sabi ni Gerardo Di Malanta, okay? Hello po, good evening po, no? Salamat po, recommend nyo na maliit na rifle na battery operated. Naku po, napakadami po natin. May mga CQB tayo, may mga micro CQB. Basta, tatandaan nyo mga Airsoft, ang kinikater lang natin is yung mga unit na hindi masakit sa ulo, yung mga unit na mag-enjoy kayo. Hindi kami nag-cater ng unit na budget meal, hindi kami nag-cater ng unit na China, hindi kami nag-cater ng unit na patapon, na gawang Lunes, sirang Martes. Tandaan nyo, ang unit na nandito is mostly upgraded. Yung unit na nandito, mostly modified, no? Sino ba to? Poy Litrero, wag mo akong sabihan ng code, boss, no? Yung code, ginagamit lang ng mga seller na tanga. Yung mga code, ginagamit lang po yan ng seller na bobo. Kasi, hindi nila alam kung ano yung tawag dun sa unit. Bawat unit kasi, mga Airsoft, merong pangalan. Parang ikaw, Parang ikaw, Poy Litrero. Hindi ko alam kung ano pangalan mo, pero malamang Poy, 'di ba? O Pipoy, ganyan, 'di ba? Payag ka, Poy, tatawagin kita 45671. Payag ka, tatawagin kita sa code, 'di ba? Ang pangit, 'di ba? 'Di ba mas maganda kung tatawagin kita sa pangalan mo, Poy. 'Di ba? Ang pangit kung tatawagin ako. Ako hindi ako papayag kung tatawagin niyo ako sa 12345. Hindi ako papayag nun. Kasi hindi yun yung pangalan ko. Merong pangalan ang bawat unit. Di ba? Katulad nito, this is the HK G28 DMR. Tawagin natin sa pangalan niya. Huwag natin tatawagin siya sa 12345. Pangit yun, di ba? Yan lagi ko sinasabi. Tayo sa, parang mukhang matalino tayo. Parang alam natin lahat. Kahit hindi naman natin alam lahat, pero mukhang nagiging matalino tayo pag ginagawa natin yung tama, 'di ba? Okay, kaya wag mo akong sasabihan ng 607, pangit 'yun. Pero Gerardo Di Malanta, nanonood ka. Payag ka tatawagin kita 987. Gerardo Di Malanta, pasagot ha. Payag ka ba tatawagin kita 987? Okay? Si JPS Canyo, payag ka tatawagin kita si 5678?
Papayag ba kayo nun? Tanong lang, no? Pero siguro mas maganda kung tatawagin kita sa pangalan mo, si Sir JP, si Sir Gerardo, di ba? Mas maganda yun. Or si Mr. Dimalanta, o kaya si Mr. Escanio, di ba? Mas maganda, tatawagin ka sa pangalan mo. Ako magagalit ako pag tinawag ako sa code na 8941. Hindi ako papayag, di ba? Kaya ako sa inyo, yung gumagamit ng mga code, hindi nga niya alam yung tama na pangalan, di ba? Doon ka pa ba bibilib doon sa taong hindi alam yung tamang pangalan? Ako, lahat to ha. Oh, pakita natin ha. Ilan tong nakasabit dito? Pero lahat yan kabisado ko ang pangalan. Ha? Lahat yan kabisado ko ang pangalan. Oh, pakita ko sa inyo kung ilan yan nakasabit na rifle. Dito ka. Doon muna natin simulan. Oh. Ayan dyan ka sa kabila. Ayan oh. Bilangin nyo kung ilan niyang nakasabit na rifle dyan. Ayan ha. Oh. Pakita natin ha. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Oh. Sunod mo ha. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh, iharap mo rito. Oh. Lang. Okay, harap mo sa akin. Okay, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Kita? Okay, 37. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Pakita mo to. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 67 na rifle. Likod ko, sa gilid ko, sa harapan ko, pakita mo. 67, okay. 68, kita? 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93, 94, 95, 96, 97, 90, dun, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4. Lahat yan alam ko. 104 ang nakasabit. Pakita mo pa yan. Yan. 104 ang nakasabit. Ilan to? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 128 ang nakapaligid sa akin na rifle ngayon. Tapat mo rito. Siguraduhin mo nakatapat na maayos ha. Oh. 128 ang nakapaligid sa akin na rifle. Lahat yan kabisado ko ang pangalan. Maayos ba, Lucas? Kita hanggang dito lang ha. Oh. Lahat yan kabisado ko ang pangalan. Kasi hindi ako tanga. Hindi ako bobo pagdating dun sa linyada ko. Di ba? Ngayon, ikaw ba magtitiwala ka dun sa taong hindi alam ang pangalan ng unit? Magtitiwala ka dun sa taong code ang basehan dun sa unit? Hello? Di ba? Hindi, sa akin lang, no? Hindi ka dapat humingi ng pasensya. Hindi ka dapat humingi ng pasensya. Hindi kita masisisi kasi nag-inquire ka sa tanga. Nag-inquire ka sa bobo. Ngayon, yung in-inquire mo sa kanila, hinahanap mo sa amin. Di ba? Ganun yun eh.
Hindi naman pagkagising mo, nasa utak mo na kagad yung code. 1, 2, 3. Tanong ko kay Big Man, Big Man, meron kang 1, 2, 3? Diba? Hindi naman ganun eh, diba? Kaya ka mo nasabi yung code na yan kasi yun yung sinasabi sa'yo dun sa una mong pinag-inquiran. Diba? Yan ang totoo. Ngayon, palibasa, yun ang sinabi sa'yo, kasi bobo sila. Diba? Tanga sila. Pero, kung ikaw, maa-adapt mo yun, pangit yun, boss. Mas maganda, kung sila, hindi nila alam, ikaw alam mo, di ba? Huwag mong i-adapt yun. Ganito, bumili ka ng unit. Oy, pare, sabihin ng tropa mo, ang ganda naman yung rifle mo. Ano yan? 1, 2, 3. Pucha. Di ba? Alam ko, nagigets nyo ako, ha? Halimbawa, uy, pare, nakita mo tong rifle ko, ang ganda, di ba? Anong pangalan niya, pare? 785. Ha? Di ba? Magkakaroon ng kalituhan, di ba? Kung tawagin natin yung isang unit na M4A1 Carbine Giselle, di ba? MK18 Quadrail. Di ba? Tawagin natin sa pangalan. M16 Classic. Di ba? Tawagin natin sa pangalan. M4A1 Carbine HK416. M4A1 Carbine. Di ba? Ganun. Mas maganda yung ganun. Ito, tawagin natin sa AK-47, AK-74, kasi AK talagang pangalan nila. Diba? Payag ka, tatawagin mo to. 11, 12, 13. Diba? Ang pangit. Tatawagin natin siya 11, 12, 13. Pare, ano yung unit mo? 11, 12, 13, pare. Ang pangit naman, no? Pare, ano yung binili mong unit kay Big Man? Yung binili ko unit kay Big Man, HK G28 DMR setup. Di ba? Mas maganda yun, di ba? Ikaw. Hindi lang naman ikaw. Yung mga tumatawag ng code, para tayong mga bobo nun, para tayong mga walang kwenta nun. Kaya nga dito sa Big Man, may vlog tayo. Kasi dito, itinuturo natin yung tama. Huwag nyo ikakasama ng loob yun, ha? Okay? Huwag nyo ikakasama ng loob. Yun ang totoo. Dapat maging matalino po tayo. Tandaan nyo yan. Pagdating sa mundo ng airsoft, maraming manloloko, maraming manggagancho. Ngayon, nasa sa inyo na lang, choice nyo na lang kung papaikutin kayo nung seller ninyo. Pag yung seller ninyo, hindi alam yung tamang tawag, yung tamang term dun sa unit, putya, maghinala na kayo. Di ba? Bawat unit may pangalan. Gamitin natin sa tamang pangalan. Tawagin natin sa tamang pangalan. Huwag tayo umasa sa code. Ikaw nga, may pangalan ka di ba? Ako, may pangalan din ako. Kung tatawagin mo ako sa code, hindi ako makikilala ng iba. Pero kung tinawag mo ako na sa pangalan ko, makikilala po tayo. Okay? So, mas maganda yon, no? Huwag nyo ikasama ng loob dyan kasi yung sinasabi ko para sa inyo. Tandaan nyo. Pag ikaw, tinawag kita, sino ba to? Sino ba pangalan nito? Ayan. Sensya naman, boss. Please sana mag-airsoft. Okay. Ito si Poy. No? Pag ikaw, Poy, tinawag kita sa 456 na code. Paano yung mga college friend mo? Paano yung mga kamag-anak mo? Alam ba nila yung 456? Alam ba nila na ikaw yon? Ano? Ano na lang tayo? QR code na lang tayo? Barcode na lang tayo? Hindi. Mas maganda tawagin kita. Poy, good evening sa'yo. Poy, shout out sa'yo. Di ba? Mas maganda yon. Pero yung tatawagin ka sa code, kaya tumatawag ng code yung mga yon kasi hindi nila alam yung tunay na pangalan ng unit. Magtitiwala ka dun sa taong hindi niya alam ang pasikot-sikot dun sa hobby na gusto mong simulan. Diba? Magiging science teacher ka ba kung hindi ka marunong ng biology? Hindi siguro. Magiging math teacher ka ba
Kung hindi ka marunong mag-multiply, division, addition, subtraction, hindi siguro. Diba? Magiging English teacher ka ba kung hindi mo alam ang noun, ang adjective, ang verb, ang pronoun? Hindi ka siguro qualified for that. Magiging computer teacher ka ba kung yung simpleng parts ng CPU hindi mo alam? Hindi mo alam ang motherboard, ang video card, ang hard disk? Hindi siguro. Kaya, kung kayo, mag-obserba kayo. Kung yung binibilan nyo, aanga-anga, nasa sa inyo na yun, kung gusto nyo bumili doon, di ba? Basta dito sa Big Man, gagawin ko kayong matalino. Basta dito sa Big Man, hindi kayo maloloko. Dito sa Big Man, lahat tayo magsasama-sama. Gusto natin, matalino tayo pagdating sa hobby. Okay? Mga ka-airsoft, 2 colors ang available nito. Pero ang napili ng ating Madam Ka-Airsoft is the black. Yan, meron pa tayo na available na tan color. Parang ano to? Dark earth color. Kung tawagin to dark earth, no? Para siyang tan na, para siyang gold na gano'n, no? So, 2 colors available. Meron black, meron ito. 4 units available sa black. 4 pieces available sa black. 4 pieces available sa ganitong color. So, taken na yung isang black. So, may 3 pieces na lang tayo sa black. 4 pieces pa rito. Napakalupit nito. Kaya lang talagang hindi mo siya pwedeng ipang-assault kasi napakalaki niya. Napakabigat pa. Okay? Ayun. So, may mga tanong pa ba? Boss noted, hindi ko alam ang name ng unit. Ayun, no? Hindi mo alam yung name ng unit. So, kasi hindi alam nung pinagtanungan mo. Di ba? Yun. Sad to say, no? Sad to say. Wala. Kumbaga, ganito yan. Yung kabobohan ng iba na ipapasa. Pangit yun, di ba? Dapat, kaya dito pa lang nakorek ka na. Actually, okay? Actually, kung di ako nagkakamali, yung hinahanap mo is the M4A1 carbine. M4A1 carbine quad rail with suppressor. Okay? Yan. Kung di ako nagkakamali, yan yung hinahanap mo. Kita mo, binatuan mo ako ng code, pero nasagot ko, di ba? M4A1 carbine na quad rail. Ibig sabihin, quad rail, 4 yung rail. Meron rito sa taas, meron sa mga dalawang gilid, meron sa baba. Tapos naka-suppressor pa siya. Okay? So mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. No? Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong likod, Big Man. Have a blessed night sa inyong lahat. Sa mga nag-share natin live video, maraming salamat. Sa hindi pa nag-share, pa-share po yung live video. Thank you po and have a blessed day.